Huwag mong uubusin yan. Huwag mong uubusin. Ayan, tama na yan. Akin na, ubos na yan. Isa sa pinakainaabangan kong maganap taon-taon nung bata pa ako, ang Pasko. Tapos lahat pa nun ng mga patalastas tungkol sa Christmas. Ayan na, sasabihin na ng nagbabalita kung ilang araw na lang bago ang Pasko. Isang araw na lang po ang Pasko na. Ako na. Ayun, malapit na ang Pasko. Sa Pasko, marami akong perang matatanggap. Sobrang saya talaga ng pakiramdam ko noon tuwing malapit na ang Pasko. Kasi bukod sa makakatanggap ako ng regalo sa Christmas party sa school, Christmas party sa church, sa ninong, ito rin yung okasyon na medyo matagal na walang pasok. Yun ang pinakagusto ko. Walang pasok. Hindi na ako magsasakit-sakitan para lang hindi makapasok. Ito na rin yung oras kung saan magpapatugtog yung nanay ko sa speaker namin ng malakas na. At ang mga Tagalog na kantang pampasko, katulad ng Kuripot ang ilong ko, ilong naman negosyo, maraming kwalta patabang. isa rin sa masayang karanasan ko noon yung pagmamano namin sa mga bahay-bahay para bigyan kami ng pera. Dahil hindi naman namin ninong-uninang yung pinagmamanuhan namin, mga kapitbahay lang talaga sila. As in wala dapat silang responsibilidad sa amin, pero nagmamano talaga kami. At kapag nagmano ako sa'yo, alam mo na kung anong kapalit. Bigyan mo ako ng pera. Nagmano ako sa'yo. May mga nagbibigay sa amin noon ng 100 tulad nung nasa isa kong kwento nung nakaraan. Meron ding mga nagbibigay ng 20, 5 piso, pero at least pera. Pandagdag din yun pambili ng kung ano-anong mga laruan at paputok sa bagong taon. Meron ding mga bahay na talagang kapag nag-bless ka sa kanila, kakaiba ang kapalit. Papakainin ka nila sa kanilang bahay tapos yung handa nila, katulad din ng handa nyo. Ano ba yan? Dapat hindi pagkain? Nakakain na ako ng spaghetti sa bahay Spaghetti na naman? Magkaiba ba ang lasa ng spaghetti dito at spaghetti sa bahay? Makakain na nga lang. Ang sarap. O yan, nakakain na kayo ah. Wala nang perang papasko kasi napakain na naman namin kayo eh. Ano ba yan? Dapat pala lumipat na lang ako sa kabilang bahay. Ang hirap tuloy maglibot. Busog na busog ako. Pero ayos yung spaghetti nila dito Maraming cheese. At pagkatapos naming mamasko at makapangolekta ng sandamakmak, bumibili kami ng baril-barilan para ipang baril. Pero masisira rin naman yun after 3 days kasi ibinaril mo daw sa hayop kaya mabilis nasira. Ibinaril sa hayop. Sadyang mabilis lang masira. Dinamihan ko pa noon ang pagbili ng bala para hindi ako mabubusan. Kaso hindi pa nangangalahati yung bawas, sira na yung baril. Anong gagawin ko sa mga bala na to? Nagpabili rin ako noon ng baril-barilan sa kuya ko na mahaba, yung shotgun ba? Kasi nakakasawa na yung mga maliliit na tactical no? Upgrade naman. So pangatlong kasa ko pa lang, lumutong na kaagad yung kasahan sa ilalim. At hindi ko na siya magamit. Sira na kaagad. Sayang ang 150 ko sa baril-barilan na to Isa pang baril-barilan na binili ko ay yung baril-barilan na may pulbura. Hindi siya nakakatama at walang tumatalsik na bala. Malakas lang talaga yung sabog niya. Kasi lakas siya ng putok ng piccolo at tumidiklap din. So noon ang daming biniling bala ng kuya ko. Ang bala niya kasi yung maliliit na parang flower ang shape. Tapos umiikot yon para lahat magamit. Pinababaril ko pa yun sa mga aso na pumupunta sa amin para ligawan yung babae naming aso. Pinapuputukan ko sila ng baril-barila na yun at takot na takot talaga sila. Ito talaga yung baril-barila na tumagal sa akin kasi ubos na yung mga bala hindi pa siya nasisira. Isang araw nagsawa na ako sa kanya at binutasan ko yung lalagyan niya ng bala at nilagyan ko ng bala ng pellet gun. Hanggang sa nainip ako at kinalas-kalas ko siya at yun, nagtalsikan na yung mga spring niya. Nabiyak na siya at hindi ko na maibalik sa dati kaya nilagay ko na lang siya sa kahon kung saan nakalagay yung mga laruan na kinawawa ko na. At dahil nga nasawa na ako sa mga baril-barilan, iba naman ang binili ko. Nung panahong bata pa kasi ako, hindi pa uso ang YouTube at hindi pa ganyan kalalaki yung cellphone. Ganito pa siya kalalaki. Paano ka makakanood dyan? Ha? Ang kaya lang yan gawin mag-text, tumawag at magpatugtog ng Sana lahat ng pangarap ay magkabilat sa tuwina. Kapanaunan pa yun ng mga jejemon kong kuya. Dahil nga wala pang YouTube at Android phones noon, yan ang ginagawa ko sa pinamaskuhan ko, binibili ko ng CD. Yung bala ng DVD, ewan ko kung anong tawag nyo, pero ang tawag ko dito, CD. At yung binabalahan, DVD. Ang binili ko noon ay yung Tom and Jerry na bala na maraming laman na mga episodes. At nung natapos ko na siyang lahat na panoorin, pinauulit-ulit ko na lang hanggang sa nakakasawa na rin kasi halos lahat na panood ko na hanggang sa araw na tumigil na siya. At kaya ganon? Napagod na yata sila sa pagkahabulan? Binibilhan rin ako noon ng nanay ko ng turotot. Kapag meron na ako noon, halos maghapon na ako na nakikipagturotot sa mga kapitbahay namin. Kasi pa naman kapag hinipan ko yung turotot ko, sumasagot sila.
Hanggang sa halos maghapon na ako nagtotorotot, sumasakit na ang pisngi ko at kinabukasan nagkabayiki na. Tapos magiging kulay violet na kasi nilagyan na ng chlor at bahay ng bubuyog. Isa pa sa nakaka-excite sa tuwing Pasko ay ang paggawa ng fruit salad. At ako yung nagpapapak ng natirang gatas sa lata na ginamit doon. Huwag mong uubusin yan. Huwag mong uubusin. Ayan, tama na yan. Akin na, ubos na yan. Isa pang nakaka-excite kapag Pasko, Caroling! so noon, ako, yung pinsan ko, at yung pinsan niya, nagkayayaan mga roling. Medyo malalaki na kami noong mga panahon na yon. Pero sige, Pera din yan. ako ang nagigitara at sila ang kumakanta at pumapalakpak. At syempre, kumakanta rin naman ako. Apat lang naman ang uri ng mga bahay na pinagkakarolingan eh. Una, ito yung mga may-ari ng tindahan na medyo mataray at kahit piso hindi nila pinapalagpas at pinanghihinayangan nilang ibigay sa'yo. Pangalawa, isang normal na pamilya lang na sapat lang ang hanap buhay sa araw-araw na gastusin, hindi sila mayayaman at sila pa yung mababait, mahinahon at masasayahin. At damang-damang mo talaga ang Pasko sa kanila kasi nakangiti sila at nag-i-enjoy habang kinakantahan mo sila. At pagkatapos kanilang bigyan ng pera, isasabihin pa nilang, balik kayo dito sa susunod ah. Nakakamiss ang Pasko noon at ang babait pa ng mga tao at nakakataba talaga ng puso. Pangatlo, ito yung mapapagkarolingan nyo na hindi nyo alam kung mabait, masungit o kuripot. Kasi kapag lumapit ka sa bahay nila, saktong namamatay yung ilaw nila. Alas 7 pa lang ng gabi, tulugan na agad nila. Ang aga naman. At pang-apat, yung pinakamasarap pangarolingan, yung mga nagiinumang laseng. Bakit? Kasi nagyayabangan sila at kapag ganun, hindi pwedeng maliit ang ibibigay ng isa. Kasi makikita sila ng mga kumpare nila na maliit lang ang bigay. O ito mga bata, 200. Tapos sasabihin pa nung isang kainuman na, O mga bata, ito pa oh. Doon naman kayo pumunta sa bahay namin ah. Kahit magpabalik-balik kayo doon ng 3 beses, okay lang. Ayos! kasi sa inuman hindi pwedeng sobrang liit ng ibibigay nila kasi ayaw nilang masabihan ng kasama nila na, Ha? Wala ka palang pera eh. Mahina. isang experience naman namin noon, nangaroling kami sa bahay na may tindahan. At nabadtrip yata yung buong maghapon niya. At pagkatapos namin mangaroling, sabi niya, mga binata na eh. So pagkatapos nun, isang bahay na lang ang pinangarolingan namin. At pag-uwi namin, nakataklob mga mukha namin. At syempre, ang isa sa mga dahilan kung bakit ako excited sa Pasko, bukod sa mga handa sa Pasko, ay kapag umuwi yung kuya ko galing sa trabaho. At kung ano-ano yung dala niya. May tinapay na nasa isang balde, na ako lang ang kumakain ng lahat ng matatamis doon, tapos ititira ko yung mga tinapay na matatabang. At sila ang kakain nun. Minsan may mga bago ding gamit yung kuya ko na hinihiram ko. Tapos ang dami niya mga games sa cellphone at palagi ko yung nilalaro. Sobrang nakaka-excite kasi. At kapag natutulog niya, sa kanya ako tumatabi para makapaglaro ako ng mga games sa cellphone niya. At pagkatapos ng Pasko, anong kasunod? Bagong taon. Dahil nga may tira pa sa mga pinamaskuhan namin, nagpapabili ako sa nanay ko ng mga paputok. Like 5-star. So noon nga, habang nagpapaputok ako, ingat na ingat ako kasi ang bilis lumakad ng apoy sa mitya. Ang bilis niya sumabog. So noon, naboring ako at may naisip akong bagay na hindi ko dapat gawin. So naisip ko na ilagay yung 5-star sa nananahimik na kawayan. Sinindihan at boom! May lumabas na usok na pabilog mula sa kawayan. Nakakamiss at nakakapagtaka lang kasi hindi ko talaga naisip na pwedeng masira yung kawayan at tumama yung maliliit na parte niya sa mukha namin. Hays, ang mga bata talaga, huwag niyo gagawin yun ha. Kapag bagong taon ay may isang bagay din na ginagawa ng nanay ko na para sa akin ay talagang nakaka-excite. Ang magsabog ng barya na may kasamang bigas. So, araw bago matapos ang taon, kumukuha na kaagad yung nanay ko ng platito. Tapos lalagyan niya yun ng bigas at sa ilalim ng bigas, mga barya. At kapag nakikita namin yun, Ayun, barya. Akin na to ah. Akin yung mga 5 piso. Oy, sa akin kaya yan. Unahan kita kumuha kapag sinabog na Ay, akin kaya yan. Akin yan eh. Akin lahat yan. Wala ikaw. Hindi, para sa atin lahat yan. At kapag sinabog mo yan, ako lahat makakuha Inay oh, si kuya. Kanya daw yon. Akin naman lahat. kayo tumigil! Huwag niyo galawin yan! Pag bagong taon na, saka yan isasabog. So kapag bagong taon na, ginigising ako ng nanay ko at sasabihin, Bagong taon na tutoy. Gising na. tapos ako tinatamad pang bumangon nun. Mas masarap pa matulog kesa kumain ng mga handa. Sinong gaganahan kumain ng handa kung gabi? Tapos ang lamig-lamig, kakain ng fruit salad? Sige na nga. So pagkabangon ko, maaliwala sa mukha ng mga kuya ko at masaya nagkakainan. Tapos ako, bugtuang matatapos gusto pang matulog at ayaw pa kumain. At magsisimula ng isabog ng nanay ko yung platito na may bigas at barya. At kapag tumatama yung barya sa ulo ko, talaga namang lagutukan. At dahil nga wala pa ako sa wisyo, kasi kakagising ko lang, mas marami pa yung barya na tumama sa ulo ko kaysa sa mga napulot ko. Blurred pa kasi yung paningin ko noon kasi kakagising lang. Ay, 1 5 at 3 piso lang. Tapos sa kuya ko, ang dami
dami nilang nakuha kasi maliliksi sila at mabilis maglimot. Merry Christmas at Happy New Year! Pakasaya kayo! Damihan nyo sa pagkain ng mga handa para masaya!